May buntag mga suking tigpaminaw, mga higala sa kahanginan diri sa DYSR 95.1 FM Dumaguete ug sa atong mga Facebook live viewers diha may buntag kaninyo. Ug ako kini si Jelda ug ang atong kauban karon ani sila ni Teacher Faith, Evangelist Mav ug si Dr. Faulkner Faith Mascardo alang sa paghatag og espirituhanong pagkaon para sa atong mga kalag. Sa makausa may buntag kanatuntanan. Alright. Maayong buntag sa tanan, and I'd like to take the opportunity, of course, to invite everyone, Teacher Faith, sa ato ang YouTube channel, that's Music Generation Official. I-follow na mga kaigsunan if you wanna hear and if you wanna, of course, see mga manindot nga mga music videos, makadungog ka og mga songs. Nakatong music video sa gamanan ka, Teacher Yes, Faith. I was Pero wala pa present. kanikanta. Wala Someday, pa. no? Wow, excited Wala lang tang sa likod. tanan. Yes, na Teacher Faith dito. So, lantaw mo ato, Finding Faith, nakita ko na si Faith. Ibutang dito sa comment section. Lantaw yun mo na mga gigs. So, na Facebook na siya. And if you wanna stream the songs, sa YouTube Music, Apple Music, and Spotify. Gagamit ka na, Teacher Faith? Yes. O, i-follow yun ninyo na. And ato ang Facebook channels, ato ang Facebook pages, no? We have Counterflow, we have CB Church Connect, we also have Sips of Scriptures. I-follow ka ng tanan mga kaigsunan, no? O ikaw kanunay gyud nga ma-feed og mga maayong mga feed, especially in social media karon nga kanunay na lang to makita og madunggan dili mga maayo. And we also have a version sa atong Music Generation na agyud sa Facebook. Tanan nga mga songs na to full length na sa Facebook. Makita nimo sa YouTube nga dili full length at tog Facebook, no? Dito dapita ma-enjoy gyud nimo tanan nga mga songs ug libre na walay bayad para ninyong tanan. Good morning. Ato i-greet tanan, Teacher Faith. Atong kuyog karon diha, Teacher Faith. Yes, good morning kanatong tanan. Kauban nato karon si Andrew Manasseh, Joy Valencia, your mom, Yeah. Charmaine, Alisa, Chief Jen, we have Teacher Christy, and daghan pa. Ay, daghan pa. Naapod si Maria, Trisha Valencia from USA. Wow, yes, ay na ba na? Canada. Canada. I'm sorry. And, mora no? And sa pikas nga dapat si Sister Melissa from the city of Bais. Ay, Bais? City ba Bais? Oh, Yes. No, binako. And si Sister Josephine, taga Canada po. Kanaday Good morning, Sister Josephine. Okay, may buntag sa tanan. Sige, sadya pa rin kabuntagon. Oh, basta na si Teacher Faith, no? Bibuta dire. Mga puta alam sa itong pagsugod sa itong programa. May gugmaon o malaluyon ng mga mahan. Tinubdan sa tanang grasya o kaalam. Nagatahod kami ni kabuntagon. Salamat sa mabungahon mabulahan nga adlaw tungod sa imuhang pagkamaayo. Tungod nimo mahimong nindot ang matag adlaw sa matag tao. Nagampo kami nga ang kalan-una lang sa mo ang kalag ni adlaw. Amo kayong maambitan ug ang tanan nga makadungog sa imuhang mga balaang pulong makabaton sa kinabuhi nga dili mahatag sa bisan unsang mga bahandi nga kalibutan. Puna sa kalipay sa paglaom sa insakto ug Dios nun nga panabugot ang matag sa kanamo. Badlong nga kami koleksyon inspire, comfort, tudloi, matuto sumala sa gidak-on sa imuhang gugma sa plano nga imuhang gibuhat sa wala pa buhata ang kalibutan. Salamat sa pinasahi nga gugma nga imong gipalihok magbugos sa mata ko sa kanamo. Bisan asa kami nga naglantaw namati sa tibuok kalibutan apan usa kami diha sa kasing-kasing espiritu tungod sa imong pulong. Among kalipay yung pagiguban kanamo matag adlaw ni nga programa. Kining tanan ang gipangayo kanimo in the name of Jesus Christ and by the power of the Holy Spirit. Amen. Amen. Nga nata karon sa Exodus chapter 9 from verse 8 to verse 12. Ato ning husgutan, Teacher Faith, ang mga hubag. Ang mga hubag kuya kini Teacher Faith. Pero ato sang basahon sa English Evangelist Ma'am. All right. NLT nga version. Then the Lord said to Moses and Aaron, take
handfuls of soot from the brick kiln, and have Moses toss it into the air while Pharaoh watches. The ashes will spread like fine dust all over the whole land of Egypt, causing festering boils to break out on people and animals throughout the land. So they took soot from the brick kiln and went and stood before Pharaoh. As Pharaoh watched, Moses threw the soot into the air, and the boils broke out on the people and animals alike. Even the magicians were unable to stand before Moses, because the boils had broken out on them and all the Egyptians. But the Lord hardened Pharaoh's heart, and just as the Lord had predicted to Moses, Pharaoh refused to listen. Evangelist Childa, paliho ko basa sa Cebuano nga translation. Niyon diri, unya ang Ginoo miingon kang Moises ug kang Aaron. Pagkuhag abo sa hudno ug isabwag ni Moises ang abo ngadto sa kahanginan atubangan sa hari. Makatag kini sa tibok Ehipto sama sa abog ug ang mga tawo ug ang mga kahayupan hubagan tungod sa abog ug mahimo kining kabahong. Busa nagkuha silag abog sa hudno ug mitindog sila atubangan sa hari. Gisabwag kini ni Moises ngadto sa kahanginan ug nahimong sinugdanan sa mga hubag diha sa mga tawo ug mga mananap ug nahimo kining kabahong. Ang mga salamangkero wala makaatubang kang Moises kay sama sa mga Ehiptohanon nalukop usab sila sa hubag. Apan gipagahi gihapon sa Ginoo ang kasing-kasing sa hari ug wala niya palakta ang mga katawhan sama sa gipasidaan sa Ginoo kang Moises. When God speaks in plague, muna itong title sa itong mensahe karon. When God speaks in plague, sa dihang ang Dios makigstorya pinaagis mga hampak. Ang mga hampak na ay kanang mong naong nalataog daghan kayong mga klase ng mga di masabtan ng mga kadaot. Hindi mapugnan ba mga unstoppable bitaw? Di ba kayo magang gi-break sa karsada imong naong sunsaon mo ampo, sunsaon ni mo amping, imimingon diglakaw ni mo amping. Pag abot unahan nimo to imong naong may gi-break. Lumping. Usahay ang tao dili man makasabot nga sa mga kasinatian o mga kasakit sa mga sirkumstansya tungod kay murag gihimo lang normal bisag dili na normal. No. Sa Exodus chapter 9 verses 8 to 12 mga higala, God instructs Moses to bring a severe sign to Pharaoh. This is the first time, Evangelist Mav, na ang Diyos nanugo both ni Moses ug ni Aaron dungan. Kung imong nabantayan sa narrative, si Moses ug si Aaron palagsara na sila dunga, wala so far wala gid sila gisugo sa Dios nga magdungan tungod kay na may protocol ang Ginoo nga sugo siya adto ni Moses, then si Moses ang sugoon, then ingna si Aaron. So kani sa first time ni chapter 9 verse 8 nga both si Moses ug si Aaron may ginan sa Dios silang duha. Giingnan sila sa Ginoo nga pag magkuha sila og abo sa hudno ug ipasabwag ni Moses ang abo ngadto sa kahanginan tubangan sa hari. So this is a plague of boils that affects people and animals. Dili lamang ang mga tao mo gipanghubagan ini. Pati itong mga manok, pati itong mga iring, pati mga baki, di mga baki na unsa nagun-igun apil man tagi panghubag-hubagan tani. So Pharaoh's magicians cannot replicate this plague. Dili sila makasuhid ni ini, and Pharaoh's heart remains hard. So kini nga passage sa mga higala sits within the larger narrative of God delivering Israel from bondage and revealing His holiness, justice, and mercy. Ngimo lang tawon ang tanan nga mga excuse me. Ang tanan nga mga hampak nga gipadala sa Dios sa Ehipto nagpadayag sa iyang power, sa iyang glory, sa iyang holiness, justice, and mercy. Ka-observe ka ng lima na ana siya. So wala gid ay bisan mga kasakit teacher Faith nga moabot sa tawo nga wala na siya nagtug-an sa karakter sa Dios. Bisan tanan nga kasakit nga nagian o natubang nimo karon, nag-reveal ka na kung unsa ang Dios, kinsa ang Dios sa imong kinabuhi.
Sometimes dili mo gud ta kasabot man gud kung unsa gi plano sa Dios o kinsa gid siya sa atong kinabuhi. And mo nagingon sa panultihon ni Mav nga kung dili ta makakat-on sa sayon, makakat-on ta sa lisod. Amen. Giyawa sa. Dili ka kat-on sa kasayon ni on si Evangelist Gilda sa lisod nung ka makakat-on. Talag sa ranakon sa tinuod nga pag-eskwela na to. Mas dali mo ta makakat-on sa sayon. Pero arita sa Dios, mas makakat-on ta kung magkalisod-lisod na. Amen. So kani nga scene, ang gani nga panghitabo invites us to consider how God speaks to a resistant heart. Saan siya pamaagi nga ang Diyos makigstorya sa gahi nga kasing-kasing? So, manginaan eh. So, what if Teacher Faith na ay mensahe ang Diyos nimo then kinahanglan pagkahampakon og napulo kahampak ayaw pa ka mo dawat. Grabe. Na. So, ang Diyos, nag-istorya siya, makita na to how God speaks to a resistant heart. Makita usab na to din story, ang sufficiency of His sovereignty and the proper response of faith and obedience when confronted with divine judgment. Ang immediate nga context ni ini nga passage mga higala, mao nga kining panghitabo follows the plagues of hail in Exodus chapter 9. Siya mismo nag-sits ni siya within the sequence of the 10 plagues rather. Idaghan man ni siya mga hampak. So far iban mabot sa tinumduman ni mga hampak nga nagyan na nagtutunan na to karon. Ang pinakauna was katong blood. Water turned to blood. Water turned into blood. Ikaduwa katong mga baki. Katulo. Gnats, tagnok. Kaupat. Mga langaw. Lima. And livestock. Ng deadly Mga matay ang tanan nga mga livestock. Karon na ikaunom na ni. Kani. So far unom na kahampak ang sinati sa mga Egyptians kahiag nga ulo sa. Ilang paraon ba paugad so kaysa na ba? So sometimes yung kinabuhi na maka, bisag daghan kay di malas ba mo ra gihit gyud ulo. Ay wag ganoon. Kita na to diya nga ang Dios mismo nag-inflict ni ini nga mga hampak on Egypt to compel Pharaoh to release the Israelites. And the plague of boils is one of the more personal afflictions kay nagapektar man ni siya sa mga katawhan ug sa mga kahayupan. Pati gud ang ilang mga kantalang klaseng mga kahayupan rin nga daot. So gitagaan ta kay idea diri that God's judgment permeates every sphere of life. Apil man imong panimalay, bisan imong trabahoan, bisan gani sa imong klase nimo nga sa imong pagsimba nimo, ang Dios manginlabot siya na mingon kag bisan sa klase sa pagsimba, ang Dios manginlabot kay daghang tag assumption evangelist Mav nga nisimba na ba ako bisan sa tong pagsimba ang Dios dunay judgment niya na. Amen. Dili man tanan nga simba gud, dili mo gud tanan nga simba na tunong, dili mo tanan nga simba sakto ang gisimba. So bisan sa ato ang home, work and worship, ang Dios adunay judgment niya ng mga bahina. And kita usab nato ang theological context ni ini God's sovereignty, makita nato over nature. Nga bisan niya ang mga kinaiyahan dili makalusot, dili makalikay sa gahom sa Dios, sa judgment sa Dios. Bisan na imong health, bisag daghan pa kag kwarta, bisag daghan pa kag doctors, gisaligan nimo, bisag maka-afford pa ka, hilanat ra mo adto kag Amerika kay para lang pa-check up uli kadayon. Ay grabe nimo kakwartahan nimo. So, appeal na siya kung gustuhon man nimo nga di ka masakit, apan bisag gustuhon man nimo, apan kun ang Dios gusto kang masakit, wala kay mahimo. God is sovereign over your health. Tinuod. Yeah? And napoy miingon nga ako, may example mingon ako, ingon ng doktor nga mao na gini akong sakit, mao na gyud siya. Forever na jud ko mainani. Ayaw kalimot that God is sovereign over your health. Kung ayuhon sa Dios, unsa palag ang mga doktor? Di sila kapalag. Ang imposible nila sayo na po sa Dios. Napoy balihon po na to kanabang muna nimong amping simulawa sa pantungod kay ang Dios nag-istorya nimo na si mensahe alang kanimo nagmagahi gyapon ka
Bisa pag unsang klasiyas vitamins imong inon, i-take nimo bisa pag unsang klasiyas exercise imong buhaton, bisa pag unsang klasiyas pagkaon imong gampingan nimo, bisa asa kang ospital madto, bisa pag kinsang ekspertuwas sa health imong duolon, apan kung tugutan ka sa Dios masakit gyud ka. Kaya ang Dios sovereign dili lamang sa nature pati pod sa health. And of course sa political power. Labaw pod siya ni ana. So, ang story mga higala emphasizes that God's justice, makita na to siya against sa oppression. Di yun ganahan ang Dios. Anang mga tao, nga kusog mo daog-daog. Mo nang salamat sa Ginoo, Teacher Faith, nga pilangga kayo sa Dios ang Pilipinas, nga daggan kayo mga faithful, nga naghatag sa mga taxes o niya gibinuangan ragi giwalda sa Ritos Casino. Salamat sa Dios ni ana. Nagpasabot lamang na Iban Mav ng Dios na higugma na to. Amen. Uga iyang giluwas ang mga Pilipino gikan sa mga sikretong pagdaog-daog. Daog-daog mo na Isilda. Kita muna-munang trabaho tanang klase nga daghan nga mga taxes niya human sa mga buaya gipang khrutra nila tugwan sugal o gipang tukod-tukod ng mga balay. Na kay masulti ng bahin na Isilda. Kung tinuod gid prime ka na bitang nagmisan gani mag-save daw ka sa bangko ron kay kanang naana sa ang gobyerno na yun naana sa mas na ito'y i-tax nila apan at the end of the day ang mga politiko ra gihapon sorry pero sa tinud-anay lang pero sa misan pa man ni ana no kay palangga gihapon sa Dios ang Pilipinas tungod kay daghan ang faithful nga nangalagad niya. Kana kay na divulge ba na disclose ang tanan nga mga corruption sa pasabot na nga nanginlabot ang Dios. Kay na may justice ang Dios good against oppression. Sikreto mo na nga pagdaog-laog. By the way, mga higala atong mensahe karon na doon tayo tulo ka kamatuoran niini nga ato ang pamalandungan na makatabang ka nato sa pagkasabot sa ato ang topiko. Number 1, God's word brings judgment and clarity. Ang pulong sa Dios magdala ni sa hukom o pagkatataw or pagkatinaw, maklaro. Basta na ipulong sa Diyos, maklaro ang tanan. Kung sige ingon sa verses 8 to 9, Teacher Faith. Nagingon ang bersikulo 8 ug 9. Unya ang Ginoo miingon kang Moises ug kang Aaron. Pagkuhag abo sa hudno ug ipasabwag ni Moises ang abo ngadto sa kahanginan atubangan sa hari. Makatag kini sa tibuok Ehipto sama sa abog ug ang mga tawo ug ang mga kahayupan hubagan tungod sa abog ug mahimo kining kabahong. Kita ni mo diha ba nga God's communication niining verses is precise and purposeful. Ha? He uses a tangible sign to demonstrate that He is in control of sickness and affliction. Dili si Paraon or ang false gods of Egypt. Pag-ingon niya, pagkuhag abo sa hudno, pagkuha og sooth from the kiln, isabwag ni siya ngadto sa kahanginan. Imagine mo ngadto ka sa balay, sulayan ni mo ba? Igulitan ni mo, pagkuha kag abo gikan sa hudno, isabwag sa kahanginan, resulta na wala. Ha? Kabahong na. Mga hubag-hubag na sa mga panit. Ayaw yung buhat at isip tayo. Ulit di ba masigda kay kalagutan mga aling salika ako na ko sa Dios. Ilalom ko sa proteksyon sa Ginoo. Sabwag na ko ning abos kahanginan. Sila rang hubagan, dili ako. ayaw Teacher Faith. Baloy tawag ka Teacher Faith. Bitaw, dili na may tabo. Kung imo nang buhat-buhaton karon, kung imo nang buhaton kay basig makita kaning bersikulo ha bili kag oy, ang Dios ni Moses, Dios po nako, ako po ning buhaton. Dili na may tabo, di na labanan sa Dios kay presumption ng imuha. Dili na siya faith. Kay ang faith in accordance na siya sa instruction sa Dios, response na siya sa pulong sa Dios. Kung nagbasa ka ni imong tuuhan, imong i-personalize wa ka sugod sa Ginoo, basig mapuling ka lang. Na kay madugag iba. No, kalatawan siguro Dr. Faulkner no, inana mo gud ang hingon ni ba presumption ang tanan if inana if wa ka sugo ang gabuhat-buhat ka na, well, there's gonna be a big difference when it comes to
the results. Posible maghugaw-hugaw ra kasi mo panimalay. And a lot of people are actually doing that these days, no? Nila makita sa Bible na sila faith because they're reading the Bible, but yet they don't understand the deeper truths of what they're actually reading. Wala nila nasabtan ba nga bahina, there's a specific instruction from God to Moses, no? Dili, especially karong panahon na, no, daghan na kay mga pilosopo jud, Teacher Faith, no, nga moingon dito nga, oy, ang mga lagad mang kaamos Ginoo, tuo man ka mong Moses, no? Oy, tunga ako nining ko andre be, Boulevard be. Dagat. This time ana naka ikaw presumptuous ka. Evangelist Ma'am, ang mga tao magud kasagaran maglabi lang sa mga nagdako man ko even nasa Christian gud nga clan, Christian gud nga di Christian community but clan lang. Clan. Nga na ako nakita nito nga mga igagaw na ko mga auntie mga yun sila nga ako ganang buntag namalandong ko sa akong devotional nga nagampo ko sa Dios nga o Dios kanang makigsulti ka kanako rong adlaw ang iya ko ng Bible iya ko ng sirado ko niya dayon iya ko ng tundo iya ginong giandam daan iya pagpakli pag-abli ko na iya ko ng butang dito kung unsay ako ang maigo sa akong tudlo o Ginoo mo akong buhaton iya nakikita kami dito sa bersikulo ug si Judas naghikog. Ang galing. Jay sa di gid mo silbi nga nanaw na to na siya kay pasagat-taka ra ta. Oh, karon may imong Biblia ablihan nimo day mo ka og pagkuhag abog dito abo sa udno dito isabog sa hangin imo punang buhaton. So dili na ingon ana kinahanglan masagad bukas sa konteksto. Context. Dili ka pasagad. Amen. Sa tong klarohon mga higala nga kun ang Dios mo istorya nagpadayag siya kamatuoran labi na gayon sa mga realidad nga kung kinsa siya unsay iyang gi-value ug unsa po yung mga consequences kung magsupak-supak ta. So balikon nako, when God speaks, He reveals truth about reality, who He is, what He values, and the consequences of human rebellion. So ang mga hubag din nagtug-anin siya sa sin's intrusion into every domain of life and the impotence of human power apart from God. So yun na kag makahatag kini sa tibuok Ehipto sama sa abog. Magkatag kini sa ang kining klase nga hubag magkatag kini sa tibuok Ehipto sama sa abog. Ang mga tao nga ug ang mga kahayupan hubagan tungod sa abog ug mahimo kining kabahong. Di basta-basta. Now, number 2, Evangelist Mav. Ikaduha, human hardness reveals the limits of human power. Mao day tugutan sa Dios nga mugahi ang kasing-kasing pud sa tao aron pud ipadayag sa Dios kung unsa kalimitado ra pud ang gahom sa tao. Ingon na gahi giday ka sige ipadayag sa Dios itukan sa Dios kung unsa ra pud ka limitado. Amen. Unsa may gingon sa verse 11 Evangelist Gilda? Ningon diri, ang mga salamangkero wala makaatubang kang Moises kay sama sa mga Ehiptohanon nalukop usab sila sa hubag. The magicians cannot stand before Moses because of the boils. Dili sa katubang kay labo po ilang mga naw ng hubag po. Kaingon kag sa klase subag iban murag mga chicken pox ba. Kay liina lang tawo sa. Kay lukop gud silang kalawasan. So pati si ilog, ilaw sa ilong, sa lunggan. Kay kalain man na. And they acknowledge a godly difference. Nakasabot na mga salamangkero ni surrender na gani sila mingon sila buhat ni sa Dios pero di ko nang paraon ba ay dili gahi apolig singkasing ni sa paraon sa. So despite seeing undeniable nga mga signs sa mga higala ang kasingkasing ni paraon gahi gyud gahi as in gahi. And ang hampak ang ikaunom hampak defeats both common and priestly or magical authority. Gipildi gyud ang mga otoridad sa ilang magic sa mga pare sa ilang tinuohan kaniadto sa Ehipto. Gi-illustrate din nga ang gahom sa Dios surpasses every human authority and power. Mao nang bisan pag unsa ka taas imong posisyon, bisan pag mayong unsang klasiyas gahom nga imong nabatunan, natural man or spiritual, apan kung dili na gikan sa Dios, katawuan ra na sa Dios. Wow. Amen. So, sa may application ni nga point, mga higala, human expertise, status, or strategy cannot contrive
safety or deliverance from God's judgment. There is a limit to what human effort can achieve apart from repentance and trust in God. Bisa kung sa pagkakaswito, bisa kung sa pagkaka-powerful, bisa kung sa pagkakaadunahan, kakwartahan, daghan pa kadihag mga luxurious o luxury cars, daghan pa helicopter o yung asa pa kadapita, mamahaw, niudto man ni hapon sa tibuok kalibutan. Whatever strategies nga imuhang giandam nimo para makasulbad sa imuhang klase-klase nga mga problema kunuhay, kining tanan limitado lamang kung maghisgot ka hukom sa Dios. Di ka kasagang. Di ka kasagang. Oga ang tambag nimo ayo paggahi sa imong kasing-kasing kung ang Dios makikistorya nimo. Kaya usahay man ma-vague ra kining atong mensahe karon kami mo tara di jud ko mo pagay kay kun ang Ginoo musulti nako mutuog jud ko ayaw kalimot in your faith nga dili direct ang Dios nakikistorya ni Paraon giagin niya tao. Amen. And sometimes evangelism sometimes taghang Kristohanon bisan gani ang uban mga pastor ngamingon sila kung ang Dios nakikistorya nako mutuog jud ko. Apan nga di magkamutuo sa imuhang leader nga gipadala sa Ginoo. Ganun di magkamutuo sa alagad si Ginoo. Ayaw pagpakariing nun nga mutuo ka kung ang Ginoo musulti nimo. Kasi Paraon bisag gamay ang Dios wa gyud nagpakita bisag ayang anino na lang wa gyud ni adto didto kay iya rang gisugo si Moses. Daghang mga panahon nga ang Dios na gipadala nga alagad nga gisugo aron sa pagistorya pagbadlong nimo apan wa ka namati niini. And wala ka kabantay. Nag-anam-anam nag-escalate ang mga judgment ang mga hampak sa Dios yung kinabuhi. Ay kabala ka. Kay dili po na siya diretsoon anam-anam rapod. Depende sa imong kagahi. Amen. Amen ba Evangelist Zilda? Amen kayo, Brian. Ikatulo katapusan mga higala katapusan. The opportunity for mercy amidst judgment. Bisan di ay ugnay judgment. Napoy oportunidad nga makadawat kas kaluoy sa Dios. Kita nimo na diha sa story. Ang sige ingon na sa verse 11 to 12 Teacher Faith. 11 to 12, ang mga salamangkero wala makaatubang kang Moises kay sama sa mga Ehiptohanon nalukop usab sila sa hubag. 12, apan gipagahi gihapon sa Ginoo ang kasing-kasing sa hari ug wala niya palakta ang katawhan sama sa gipasidaan na sa Ginoo kang Moises. Diba ni mga higala that the passage shows that mercy remains available even in judgment. Walay hukom nga ipawali sa Dios o ipaisulti sa Dios sa mga tao nga walay kaluoy ang Dios nga ihang ipakita niya na. Ang Dios of course mo warning siya, muhatag siya warning. And God warns signs occur na mga kita ato mga timailhan and the possibility of repentance exists. Though si Paraon ang iyang response is mixed at this point. Dili na ingon nga murag gahi gyapon pabilin apan na mix na. So timan ni mga higala nga ang mga hubag di na siya basta-basta severe na grabe na kayo, yet they function as a warning designed to lead to repentance and liberation for Israel. And God's intent is not merely punitive but redemptive, setting Israel free to worship God. So unsa man pag-apply sa kinabuhi ni mga higala, harsh consequences can become catalyst for humility, confession, and turning to God. Even when God allows judgment, He often preserves a remnant and creates space for repentance and reconciliation. Ang pinakamaalamon nga tawag yun, sa diyang makasinati kagkasakit ug mga hampak sa kinabuhi, kung maalamon ka, magpaubos ka, mangay kag pasaylo sa Dios, muduol ka sa Dios, mudangop ka sa Dios. Mahigala mo lamang ka na itong minsahe ng kabuntagon. Salamat sa bigkawan. God bless you.